Okay. So, tanongin natin katekram itong kids natin kung ano na ang pagkakaintindi nila sa love, sa word o yung salitang Tayo niyo po. love. O tara, kailangan ko ng malalim na sagot dito hindi yung Kabalalim po na sagot. oo, Love to, ano po yun? malalim na sagot. Balot? Oso. Okay. Okay. Iyak po muna to. Okay, sige. Pwede. For you, hindi yung hindi lang yung basta narinig mo. Sa pagkakaintindi mo, sa sarili mo, sa pagkatao mo, paano mo naintindihan ang salitang love? Ano siya to? Parang yung love to, parang yung... Ano po tito, yung love is, hindi naman po... Kumbaga kasi yung love na nafe-feel po natin yan sa ano natin to eh. Kumbaga, minsan, physically, mentally, kumbaga parang ganun to. Para sa akin po yung love is... Kumbaga to yung, kunyari, example natin yung pagmamahalan po natin sa family to. Kumbaga, hindi po siya kompleto kung wala pong love. Kung, kunyari po, respeto, parang gano'n po. Love, respeto, parang gano'n po. Kumbaga yung, parang definition po sa akin ng love is, kumbaga, ano ba to? Sige. Kaya mo yan, kaya mo yan. Bigla kasi ako to eh. Kumbaga yung love to is, hindi naman po siya, Love is respect, yung ba ibig mo sabihin? po, parang gano'n po. Respect and, ano kasing definition ng to? Ano to? Respect and also sacrifice, tita. Kumbaga, sinasakripisyo mo yung buhay mo to para sa tao, mahal mo, parang gano'n to. Love is respect and sacrifice. Okay. Ito yung parang tinuro po sa school, sa church title ng last, ang makalawa po. Kumbaga, kasi nag-evening watch kami to. Kumbaga, di ba po meron po tayo limang parang ano pa yung physical touch, quality time. Kumbaga yung love language. Kumbaga yung una po kasi yung words of affirmation. Kumbaga tayo to, parang pagka sinabi po kasi natin yung words of affirmation to, parang na-appreciate natin to. Oo. Yung sinabi ng isang tao. Kanya to, parang sinabihan na to, ang pogi mo naman to. Thank you. Di ba to? Parang na-appreciate natin yung kung ano yung sinasabi natin sa tao. Tapos yung ano naman to, yung quality time to. Kumbaga sabi nga ni Ate Leslie to, yung quantity is more, quality, basta yun to. Quality is more than quantity. Quantity to, parang gano'n. Quantity. Quality is more than quantity. Parang gano'n. Yung quality, mas malaga yung quality. Kumbaga, Marami ngayong kaibigan mo, pero wala namang... quality. Kumbaga to yung... quality. Yung Hindi quality. naman sila totoo sa'yo. So, mas maganda ng kukonti, pero quality naman. Kumbaga yung quality time to is parang inaali natin yung oras natin para sa mga mahal natin sa buhay. Kumbaga, hindi natin sinasayang yung oras natin para sa walang kabuluhan na bagay ito. Tapos yung yung physical touch to, yung like yung paghahag natin sa mga magulang natin, mga ganun to. Yung kahit simple hug lang to, hug and kiss pag umaalis. Yes. Kumbaga, is nararamdaman din ng mga magulang din natin yun to. Tapos ano pa isa to? Yung... Service. Ayun, parang yung act of service, parang ganun to. Kumbaga, na-appreciate din natin kung ano po yung ginagawa ng isang tao sa atin. Kunyari, like, example to, pag kukuhanan ka lang ng water, di ba to, mga bisita, di ba to, na-appreciate din nila yung ginagawa natin sa kanila. Act of service. Parang mga ganun. Tsaka yung isa po, yung receiving gifts. Kunyari, ito, naranasan ko po ito. Kumbaga, na ano po natin sa buhay natin to. Kumbaga, pagka nakaka-receive po tayo ng gifts is parang masaya to kasi, syempre, na ano po natin nararanasan natin to. Parang yun lang po. Yun, receiving gifts. So, 5 yun. Word of affirmation, quality time, physical touch, acts of service, receiving gift. Yung parang pinaka-top of the line sa inyong love language. Ito ba yung words of affirmation? Ikaw ba yung taong gusto mo na napapansin? Or para bang binibigyan ng pansin yung ating ginagawa? Like, galing-galing mo naman lupit-lupit mo very good. Ayan, gano'n. Parang, kumbaga, sa part mo, na-encourage ka kapag nakaka-receive ka ng word of affirmation. Yung tipong, ang sipag-sipag naman ng asawa ko, yung mga ganon. So, words of affirmation. If ganon ka tao, so maganda alam ng partner natin yon or nung mga
paligid sa atin para nafe-feed nila yung ating love language. Of course, syempre, pangalawa is quality time. Ito naman yung mas gusto mo na, alam mo yan, merong mas gusto mo may kasama mo yung taong mahal mo. Kaya nga po sabi natin, reset ko, kumbaga, di ba sa ibang mga bata to, mas hinahanap nila yung mga kaibigan to kumpara sa magulang. Kasi to minsan wala po sa mismong bahay yung oras. Kumbaga nasa ibang tao to. Kumbaga parang, kunyari tayo, ako to parang naranasan ko yung oras sa kaibigan. Parang mas napapalitan siya ng ano to. Ng kumbaga ganun to. Kaya Kasi dapat, nga naman, most of your time is nasa mga kaibigan mo. Nasa kaibigan dahil nasa school ka. po. So it work on those situation. Of course, as parents, we should always look on ourselves, how we spend our time sa ating family, di ba? Alam naman natin how important it is na nag-spend tayo ng time sa ating mga anak. Of course, syempre bilang mga magulang, tayo ay abala sa mga bagay-bagay. At syempre sa mga anak, dapat intindihin din naman natin yung part na yon para at least mag-abot-abot tayo. Hindi yung parang sisihan. But the point is, we should open ourselves to assess ourselves kung nakakalimutan natin yung mga bagay-bagay na importante sa atin, no? So, as parents, we should always spend time sa ating mga anak, always ask them, kamusta na sila, kung ano yung mga interest nila, something ganun, no? Trabaho po natin yun bilang mga magulang sa ating mga anak. So, syempre, sa mga anak naman is, of course, we have needs, no? We have needs, and that's it's study to hindi we really have needs in our lives, but sometimes may mga situation na hindi umaayon dun sa pangangailangan natin. For example, like anong needs natin, like physical touch halimbawa, wala ka ng magulang, paano yun? Isisisi mo na lang ba sa mundo? Magmumukmuk ka na lang ba? Di ba? So, hindi mo, may mga ganong situation na we have to accept and we have to understand the situation. And maybe, darating yung panahon na aabot tayo sa ganon, magkakaroon ng tao o na magbibigay sa'yo ng ganong klase ng love, like yung physical touch. So, it's really complex, no? The topic of love is very complex, but at the same time, it's very simple, but also complex. Parang simple lang siya, pero tingnan nyo bakit may mga family magugulo, bakit yung isang community sobrang gulo, something ganon, no? Nawawala yung element of love. So, because, again, love has lots of definition. But again, ang Bible kasi is very clear sa how we execute love. Kung paano pinakita ng Diyos yung love is a one-way love. One way. Hindi siya naghahanap ng lalove lang kita kapag binigay mo to sa akin, or I will love you if you will give me this, that. Okay. So, kumbaga sa paano ina-execute yung love, it's a one-way love. Maano natin yan sa mga magulang, di ba? Sabi nga ng kasabihan, ang mga anak kaya daw tiisin ang mga magulang, pero ang magulang hindi kayang tiisin ang kanilang mga anak. Why? Because the parents execute that one-way love. Kasi anak ko siya eh. Wala nang ibang explanation. Mahal ko ang anak ko because anak ko siya, hindi dahil may nabibigay siya sa akin, hindi dahil mayroon siyang nagagawa sa akin. Mahal ko siya kasi anak ko siya, that's it. And I will show my love to my kids. But again, paano mo ipapakita yung pagmamahal mo? Yung bang pagmamahal mo is like bigay ka lang ng bigay ng regalo, ng laruan? Of course not. Hindi lang naman
material na bagay ang kailangan ng mga anak natin. Kailangan din nila ng pangaral, kailangan din nila ng disiplina, kailangan din nila ng guidance, no? Hindi lang kumbaga, let's open our minds to see the needs of our family.